Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang mantao. Ay hinggil sa issue ng conception celebrations nitong December 8, 2023. Sa selebrasyong ito ay ang ating Pangulong Marcos ay nakisa sa pananampalataya Katoliko sa paniniwalang ito at kanyang hinimok ang mga Pilipino na maging inspirasyon ang ating banal na Santa Maria sa ating pamumuhay upang mamuhay tayo na may kabutihang loob, malinis at ating tulungan ng ating kapwa. Dalangin ng ating Pangulong Marcos ang gabay ng kalangitan para sa bagong Pilipinas. Yan. So, inuhayang issue ngayon, yung selebrasyon ng ating Immaculate Conception o yung itong December 8 na ito ay pinagdiriwang ng simbahang Katoliko na itong pagtatalaga sa ating banal na Santa Maria ng ating simbahan bilang Immaculate Conception o siya ay sagrado na purity, malinis at pagkakasala na itinilaga ng Diyos na maging ina ng ating Panginoon Jesucristo. At ang Immaculate Conceptions ay ipinagdiriwang para kilalanin ang ating banal na Maria na ipinanganak na walang kasalanan. Siya ay naging instrumento ng kaligtasang bilang ina ng Panginoong Jesucristo at pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang human rights ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At issue ito ng pagdiriwang ng Immaculate Conception na simbahang Katoliko ngayong Disyembre 8, 2023 o yung nakaraang December 8 ay nakikiisa tayo sa paniniwalang ito na itinalaga ng ating simbahan. Ang banal na Santa Maria bilang ina ng Panginoon Jesucristo ay instrumento ng kaligtasan o pagbibigay pagkakataon sa atin ng Panginoon Diyos ang pangyarihan sa lahat. Ang kanyang sakripisyo para sa lahat ng tao bilang mabigyan ng kaligtasan ay mahalaga na dapat nating pasalamatan sa Kanya at sa ating Panginoong Diyos at Kristo Jesus. Sa Kanyang misyon na siya ay pinanganak na malinis. So, tayo dapat ay magpasalamat doon sa sakripisyo na ginawa ng ating banal na Santa Maria para maging bilang instrumento ng ating banal na Panginoon Diyos para kaligtasan ng lahat. Na siya ay maging ina ng ating Panginoon Jesucristo na tumubo sa ating mga pagkakasala o pagbibigay habag at pagkakataon ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat na tayo ay pating pagkakasala. So, ang banal na Santa Maria ay instrumento dyan for pagpatawad at pagliligtas sa atin mula doon sa ating mga pagkakasala o kapangyarihan ng Diablo o ng mga demonyo. Yan. Ang lahat ay maliwanagan ni banal na Santa Maria at mamuhay ng mabuti at ating sundin ang ating Panginoon Diyos upang maging uliran at banal din tayo kagaya ni Mother Mary at Panginoong Jesucristo na tumalima sa kalooban ng ating Panginoon Diyos Ama. Kung kaya talimain natin ang kalooban ng Diyos mula sa inihayag ng ating banal na Panginoon sa mabuting balita sa tulong at sakripisyo ng ating banal na Santa Maria. So yun. So tayo ay maliwanagan ni banal na Santa Maria at mamuhay tayo ng mabuti at ating sundin ng ating banal na Panginoon. Kagaya sunod ng ating banal na Santa Maria at ng banal na Panginoon Jesucristo kung paano sila ay matapat at sakripisyong sinunod nila yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya natin ang ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang kalooban mula doon sa inahayag ng ating banal na Panginoon Jesucristo sa atin para ating panaligan at sundin ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo sa gabay ng ating banal na Santa Maria. So yun.
ang ating pamahalaan ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mula sa ating Pangulo na nakikiisa sa paniniwalang ito ay magabayan ang buong pamahalaan niya at mamahala ng mabuti at matuwid. At ang buong pamahalaan ay mapagbigay ng serbisyo na ayon sa kalooban ng Diyos. So sana patuloy na magabayan itong administrasyon ito at ating pamahalaan sa patuloy na pamamahala nito at ito ay makapamahala ng mabuti patas para sa lahat at makapagserbisyo ito ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Kanilang gagapin yung kanilang pagtalaga sa kanila bilang nasa pamahalaan ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang pamahalaan at mga Pilipino ay maliwanagan at magkaisa at magtulong-tulong sa patas na pamumuhay sa ating bansa at buong mundo upang umiral ang kapayapaan at kasaganaan sa ating bansa at buong mundo. Natin na maiwasan ang pagkakasala upang makapamuhay tayo ng mapayapa at maunlad at walang sino man ang maabuso at maapi. Maging gabay ang Banal na Santa Maria at higit ay ang mabuting balita o Panginoon Jesucristo upang maisabuhay. Maging gabay natin ang ating Banal na Santa Maria at siyempre ang mabuting balita o ang Panginoon Jesucristo ay maging gabay natin para tayo ay magkaisa sa pagtutulungan, pagkakaroon ng isang mapayapang lipunan, mapayapang bansa at mapayapang mundo. So tayo ay magabayan na sa pagkakaisa ito at tayo ay buklod ng ating Banal na Santa Maria at ang tao ng Panginoong Jesucristo. Yan, yung mamamayan at yung lipunan Pilipino, at ang pamahalaan ay magkaisa na magtulungan para sa mapayapang pamumuhay. Yan. Yun ang ganda sa lahat na magkaisa yung mamamayan at yung pamahalaan sa mapayapang pamumuhay at patuloy na pag-inog ng ating sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria. So, para tayo ay makapagpatuloy sa mas mahusay na pamumuhay at pagkakaisa ng pamahalaan at mga Pilipino, magabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos at ng Banal na Santa Maria. Yeah. Muli, Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at tanimayan ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mamamayang Pilipino ay makasunod sa Panginoon makapamumuhay tayo ng payapa, maunlad at higit sa lahat ay may kaligtasan ng spiritual. So tayo ay patuloy na maliwanagan ng Santa Maria yung pamahalaan ng mga Pilipino at yun nga tayo ay mamukulod, tayo yung pamahalaan ay mamuhay ng mamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan, patas, tumutugon sa karapatang tao at yung mamamayan Pilipino ay sumunod sa ating pamahalaan, gumawa ng krimen. Sa gayon tayo ay mga pamumuhay na mapayapa, maunlad at naayon sa kalooban ng Diyos at may kaligtasan. So yun, muli sana ay nakapagsabawan sa naman ang human rights promotion sa ligong ito hinggil sa karapatan ng tao mula dito sa isyong ito ng pag-celebrate ng Immaculate Conception. Kung saan ito ay ating right to religion o karapatan natin sa ating reliyon na paniniwala o paniniwala. So yung magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.